Hello mga brad, kakain tayo ngayon. Magmumukbang tayo, crispy pata. Pero on fried rice. At ang yung minarinig kong bangus, ito na rin. Tapos may isa tayong itlog dito. Pinilito, ano. Ayan. Kain tayo guys. Habang kumakain tayo, syempre kailangan natin manood. Kain tayo mga brad. Yung mga nagdada ito, kaya kumain ng ganito. Para sa make sure na kinabukasan, mag-workout kayo. Mga brad, medyo mabilis ako kumain kasi naka-fast forward po yan into 1.5 speed. So makikita nyo, mabilis din ako ngumuya. So diet po ako niyan, pero ang ginagawa ko po kasi hindi na ako makain sa gabi. Kaya medyo marami ako kinakain sa tanghali. So lamon po yan, mukbang pong ginawa ko. Pero make sure po, kahit kumakain kayo ng marami, katulad niyan, the next day is mag-workout kayo, most especially treadmill 6 times a week. So yan po, i-burn ko rin yan the next day. So hindi naman po palagi yan, minsan lang po yan yung pagkain ko ng ganyan. So yun lang po. So sa mga magtatanong, pwede po yan kahit nagda-diet kayo, basta make sure na nag-workout kayo. Pero kung hindi kayo nag-workout, huwag nyo nang isipin kumain ng ganyan. Basta masipag lang kayo mag-workout, makakain nyo yung mga hindi dapat. Kasi i-burn din yan. Yung mindset ko is mabe-burn din yung mga kinakain ko. At the same time, makakakain din ako ng masarap. At ng pampataba na sinasabi nila. Okay mga guys, thank you for watching. Please do like, share, and naman po itong mukbang ko. Thank you. At susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umanong yun ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Tinong na rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatandaan naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para ponduhan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw ng magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Wala umanong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po mas maganda na makausap din namin siya para pumat ay paliwanag din ang programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano pag pumunta nila ang ating mga kababayan sa pagpatuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Tilo na rin ng Vice Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Partikular niyang binagitang usapin ng kakulangan ng pulis para sa malaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi malulutas sa kanilang lifetime. Matatandang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaring ng DMDC ang mga opisyal daw ng airport na ikaw ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umanon nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta. Inalimbawa ng DC ang pagsasapubliko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging minor de edad. Hindi na namin ang reaksyon ng Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatandaan nga po ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad sa Baila. Ito ang unang balita sa Iraginado para sa GMA Integrated News. Iniutos si Education Secretary Sani Angara na punuan na ang mga bakanting posisyon sa Department of Education. Sa datos ng Department of Budget and Management, Government Manpower Information System, 4.53% o may 4,000 bakanting pwesto sa ayon siya. Sa misa na isang memorandum, pinabilis na ang hiring para sa mga posisyon. Gagawin niya Angara na baguhin ang polisiya tungkol sa oras sa pagtuturo ng mga guro. Hindi dapat i-direct ang maximum teaching load na 6 na oras para magkaroon ng pahinga ang mga guro. Bilang pangyayari sa direktiba ni Angara na sunod ang pag-aproba ng Commission ng Conference sa kanya bilang DepEd Secretary. Nagsagawa ng Combat Law ng China sa Baho de Matillo o pagkakasyon ng malunong ng exclusion economic zone ng Pilipinas. Nakita rin ang Coast Guard o China Coast Guard na bumulong sa mga bansyon ng BIFAR mula Escuela Shoal hanggang Recto Bank. Kaya sa inindi pa rin ng ating bansa. Sa unang balita si Bobby Sima. Mula Escuela Shoal hanggang sa lawak ng Patag Islands, hanggang sa Aeropolis at Recto Bank kung saan nabigyan ng group ng BIFAR sa mga mangingisda ng Pinoy. Sinundan ng China Coast Guard 21551 ang pinagpigado pagbuhay ng BIFAR. Lumapit pa ng ilang daang network CCTV vessels sa barko ng Pilipinas para malapit ang kulang ng video at litrato ang barko ng Pilipinas. Hanggang sa pag-alis ng barko ng BIFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik pa sa diretsyon ng Bataan kung saan ito nakabase. Magdamang binatukan ang DNP dato pang buhaya, kaya nagkita ng radio challenge sa liyuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are free to Lahat ng mga napagkita lugar nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Malibay itong patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuupahan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Mahalaga daw ang mga ganitong struktura na pagiging ng bansa na ang bahagi ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, nag-organize sila ng combat
China sa reconnaissance, rapid deployment at joint strikes. Binabantayan din naman China ang lahat ng foreign military activity na gagawa ng gulo o tensyon sa rehiyon. Walang kinukuha na bansa ang China. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, walang indikasyon ng Chinese military activities sa Panatag Shoal ay sa mga lokal na ulat. Maliban sa illegal nilang pasakahit din ng Chinese Maritime Militia, ang pinakahuli raw na namonitor ng pagsasali ng mga tropa ng China nangyari sa labas ng EEZ ng Pilipinas mula July 31 hanggang August 2. Pero kinumpirma ng AFP na 3 Chinese Navy vessel ang umuntod sa ginaganap ng multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika. Para ang team na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumataas ang mga naitatalang krimen sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila, kaya nangambayan ang ilang pagdito. Live mula sa Quezon City, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Iban, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, 26 na mga krimen ang nakikita sa mga train station. Base yan sa datos ng NCR Police Office. Kaya may pangakak na mga pagbiyahe ang mga nakapisang natin sa user, lalo na yung mga sumasakay ng tren na madaling araw. Si Grace araw-araw daw sumasakay ng tren papunta sa kanyang trabaho at pauwi. Dahil recto Taft Avenue raw ang kanyang trip. Sabi niya, kung paano ba siya sa tuwing sasakay sa first line ng tren, lalo't madilim pa. Para iwas na ako. Minsan may mga pasahero na ako, mga pasahero siya, pero under Akala mo malwag lang kami. robot pa na siya. Ganyan din daw ang ginagawa ni Darwin na galing pang Bulacan ngayong araw at patungong Taytay. Kailangan ng doble pag-iingat. Tago mo na may yung gamit mo sa harap. Kasi usually madaling araw, minsan nangyayari yung time. Kasi hindi ko gusto yung mga tao kaso. Yun, dahil mo sa siya. Sa tala ng NCR Police Office, umabot sa 56 ang bilang ng mga krimen sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila, tulad ng MRT at LRT noong 2023. Mula naman Enero hanggang Hulyo ngayong taon, 26 na krimen ang naitala sa mga train station. Ayon sa NCRPO, sa MRT Cubao may pinakamarami na itatalang krimen dahil dito ang convergence o kung saan natutungo ang maraming pasahero kada araw. Sunod dyan ang Kamuning at Guadalupe stations. Kaya si Daniel, full alert daw sa tuwing sumasakay ng tren. Pag mga biyahe ako, wala kang tulog. Bakit? Para iwas ko sana sa lisip. Tapos mga gamit mo, hawak-hawak mo lang. Nasa harapan, iwasan ko rin yung paggamit ng cellphone. Kasabit ako ng nalagay. Pag nagbiyahe ako, hindi na ako gumagamit ng cellphone para iwas upload. Dagdag pa ni Grace, Di ba kung may pera sila, ilagay na lang nila sa harapan ng bansa nila para iwas bukod, para maramdaman mo kung meron ng kumakapatay at pinahirapan na sa likuran. hanggat maaari, gumamit daw ng matitibay na bag, sabi ni Darwin. Yung mga bag na ginagamit ko naman, usually hindi naman ordinary mga sipag lang. Babulak naman siya. Hindi siya madaling maaano ng mga nanakaw. Kaya at the same time makapansin ko agad kapag mayroong sinisira ng pagulak. Ivan, sa mga puntong ito, marami na yung naglalabas-pasok dito sa Araneta Center Cubao Station, lalo na ngayong rush hour na nga, no? Kanina sa gabi, papunta ng kanilang mga klase o trabaho. Paalala natin sa mga pasahero mo, MRT at LRT, full alert nyo lagi ha, para iwas nakaw at para safe ang ating biyahe. At meron ng balita, mula dito sa Cubao, sa Quezon City, DJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Nagahanda ang Department of Agriculture para sa emergency procurement ng mga bakuna para tugunan ang pagkalat ng African swine fever sa ilang bayan sa Batangas. Ayon kay Secretary Francisco Chula Jr., kailangan magdeklara ng state of emergency ang mga lokal na pamahalaan ng African fever para magdala ng pondo. Sabi naman ni Assistant Secretary Dante Alabrita, hindi mapapasok ang 20 doses ng ASF vaccine ang kailangang pigilin. Tuloy-tuloy naman ang pagulong ng delay sa mga apektadong hand raisers at ang ipag-ugnay na rin sila sa mga komunidad para maglagay ng checkpoints at mapigilan ang pagkalat ng ASF. Sa mga Thank you, mga brad.